Anonymous Confessions. How I turned my golden retriever boyfriend into a monster. Minsan, napapaisip ako, paano kung hindi ako lumuwas? Si Kyle, siya yung literal na definition ng home. Sa probinsya, ang pinaka-stressful lang na part ng day namin ay kung mahuhuli ba kami ni Papa na magkasama sa tabing dagat. Sobrang simple, sobrang pure. Laging sinasabi ni Kyle, "Take your time sa Manila, Ana. Hihintayin kita." Safe ako sa kanya. I was so sure na siya na talaga. Pero, iba pala ang reality check ng Manila. U-belt hit different. Sobrang bilis ng lahat. At bigla, naramdaman ko yung lala ng FOMO. Sa gitna ng ingay at pagod, pumasok si Marco sa eksena. He's the typical city boy. Nakakotse, amoy expensive perfume, and very persistent. Nung una, talagang nilalayuan ko siya. Hard to get kung hard to get. Sinasabi ko talaga, "Sorry, may boyfriend ako. LDR kami." Loyal ako eh. Genuinely, wala sa plano ko ang mag-cheat. Pero si Marco, master ng mind games. Ginamit niya yung friendship card para pababain ang guard ko. Hanggang sa isang gabi, stranded ako sa condo niya dahil sa lakas ng ulan. Walang grab, walang masakyan. Doon niya ako binuwal. Sabi niya, "Nasaan ba si Kyle na yun? Nararamdaman ba niya kung gaano ka nahihirapan dito? Let me comfort you, just for tonight, Ana." And I gave in. Sa sobrang pagod at lungkot, hinayaan ko siyang hubarin ang lahat ng loyalty ko. It happened 3 times. Naging habit ko na ang mag-lie kay Kyle. Kapag tumatawag siya, ang laging script ko, "Pagod ako, sleep na me." Kahit ang totoo, nasa kama ako ni Marco. Last Saturday, nag-surprise visit si Kyle. Kakatapos ko lang maligo, nakatuwalya pa ako nang binuksan ko ang pinto. Laking gulat ko. Pero mas gulat siya nung umilaw ang phone ko sa mesa. Lock screen notification mula kay Marco. "Missed your touch last night. Craving you again." The silence was deafening. Tiningnan ako ni Kyle. Yung tingin na parang ngayon lang niya ako nakilala. "Kailan pa, Ana?" tanong niya. Basag yung boses niya. Bumagsak ako sa sahig. Humahagulgol. "Kyle, sorry. I'm so sorry." Pero sa halip na iwan ako, may nagbago sa kanya. Yung golden retriever boyfriend ko, biglang naging dark. Nilapitan niya ako. Hinawakan niya ang braso ko ng sobrang diin. "Nakailan kayo? Mas masarap ba siya?" Tinitigan niya ako ng mariin bago siya bumulong. "Kung nabigay mo sa kanya kahit ayaw mo, ibigay mo rin sa akin na yun. Boyfriend mo pa rin naman ako, 'di ba?" Hindi ako makatanggi. Sa sobrang guilt at takot ko, I let him reclaim me in the most toxic way possible. Nangyari yon sa kwarto ko, pero walang pagmamahal. It was raw, full of anger and pain. Umiyak kami pareho habang ginagawa yon. Pagkatapos, tumayo siya, isinuot ang damit niya, at umalis nang hindi man lang ako nililingon. Iniwan niya akong tuluyan ng wasak. Nakuha ko nga yung thrill ng syudad. Pero kapalit nun, yung kaisa-isang taong tumanggap sa akin, ginawa kong halimaw. Ngayon, mag-isa na lang ako. Faded in the city.